Diyos na buhay sa mga ito. Naman tayo ito at iyo. Hallelujah! Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, tayo po ay nasa bagong buwan na po. Bilis po ito, tayo ay nasa kalahati ng buwan ng taon na 2025. At patuloy natin pala ang ating Diyos sa kanyang mabutihan na tayo umabot. Sabi natin doon, hallelujah! Amen! Minsan pa, pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Mr. Hallelujah, pinupulit na sa salamat namin Panginoon ang dakilang pangalan ng Panginoon sa buhay. O God, thank you for the wonderful half of the year of the 2020. Ngayon, may inis ang bagong buwan ng June 1. Masasabi namin Panginoon, still yung Panginoon sa amin. O ang natatang Diyos na buhay, patuloy namin pinagpupurihan, nasa salamatan, natin. Hindi ka ng bago, o wala mo hanggang sa ngayon ng pagpamilya. Continue to thank you, Panginoon, for your goodness, for your blessings, protection, for the provision, sa kagalingan, Panginoon, sa comfort na ibinigay mo for the past month. As we continue to enter a new month, Panginoon, continue to face this month, Panginoon, with thanksgiving, with grateful hearts, Panginoon. Dahil minsan, Panginoon, kami kinahihina, ang dalamig, minsan na-overwhelm ng mga pagsubok, minsan lumalayo kami, Panginoon, sa iyong piling. So, dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na pinaranas sa amin. Continue to reach out for us, Panginoon. Despite sa mga katigasan ng Panginoon. Despite sa mga pagkukulang ng Panginoon na may ilaan ng oras na nararapat sa iyo. Minsan nakakalibot kami, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa pagkatuloy ang pagmamahal mo ay pinaparanas mo sa amin. Tuloy ka naghihintay, Panginoon. Tuloy mo kami inaabot. Kaya kami naririto, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi ka pupili sa oras na ito kasi yung sandali. Continue to thank God for His goodness for this past half of the year of 2025. Mula January, sa mga oras na ito, thank God. Naririto tayo sa oras na ito, malalakas, buhay, na pinagtagumpay ng Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Lord. Continue to sing praises unto you, O God. O, pagpulitin ito po. Yung mapapurihan sa laban ng yung mga anak mo na naririnig, Panginoon. Alam namin hindi kami perfecto, Panginoon. Hindi mga makasalanan. Pero dahil kami ay iyong likha, Panginoon, alam namin we are perfect. And carefully made by you.
pagsamo namin sa iyo. Inapin mo kami. Dahil sa buhay na may ito, Panginoon, naliligtas. Hindi ako magkaramdaman. Mapapurihan ka sa lahat ng Panginoon sa natikirang panahon bago. Bago ang iyong pagbabalik. Minsan gawin natin panalangin ito, Panginoon, sa ating Panginoon mga kapatid. Gusto mo sabihin sa Panginoon, bawat lyrics na ating kakantahin. Hindi well presence of God. Jesus. Kulitan kami Panginoon sa Panginoon. Sana ko'y malayo patungkol sa presensya mo. Lahat ng aking pagkakamali sa'yo'y di maitatago. Panginoon, sana'y dinggin mo kasama ng aking puso, buong pagkatao ko'y linisin mo. Yakapin mo ako, O Diyos. Yakapin mo ng iyong banal na Espiritu. Yakapin mo ng iyong dakilang pag-ibig. Pumarito ka sa akin. Ako ay pag-ingasi, pagkat walang iba hinihiling. Diyos ika'y makapiling. Lord, hallelujah. Minsan ako nalalayo, Diyos sa presensya mo. Sa aming pag-ibig, Panginoon, sana'y dinggin mo ang pagsamo ng aking puso, buong pagkatao ko'y linisin mo. Balutin mo ng iyong banal na Espiritu. Yakapin mo ng iyong dakilang pag-ibig. Pumarito ka sa akin. Kung ako ay mag-ingasi,
Hindi natin ang Panginoon. Minsan ako nalayo. Dahil wala akong mapitig sa Panginoon. Diyos sa presensya mo. Lahat ng aking pagkamali sa'yo'y Panginoon, sana'y hindi ko sabot ng aking puso, buong pagkataon ko'y linisin mo, Jesus. Ligapin mo ako, oh Diyos, panunin mo ng iyong banal na Espiritu, yakapin mo ng iyong dakilang pag-ibig, bumalik pa sa akin. Ako ay mag-ingasing, pagkat walang iba hinihiling. Sa sakit ka'y makapiling, ligapin mo ako. Ako ay mag-ingasing, pagkat walang iba hinihiling. Diyos ng ika'y makapiling. Ang ibig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Ang buhay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalooban hatian mo, baga't ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay kong puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natagpuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kalimutin mo sa natin sa Panginoon.
Ang tinig ko ay para sa'yo. Nilikha upang purihin ka. Salamat po sa pagkikinig. Ang pusay ko ay para sa'yo. Gamitin mo sa kalwang hatian mo. Baga't ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natapuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at lugar. Panginoon, kayunin mo sa akin. Baga't ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natatuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at lugar. Panginoon, kayunin mo sa akin. Baga't ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natatapuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at lugar. Siya ay bigyan ng Diyos sa ating sa aming buhay. Baga't ikaw ang nagbigay kahulugan sa buhay ko, puno ng alinlangan. Sa'yo ko lang natatuan ang pagmamahal, kapayapaan, tunay at wagas. Panginoon, kayunin mo sa akin. Panginoon, kayunin mo sa Panginoon, kayunin mo sa
Good morning! Patayin po natin ating mga sabis. Ano ba? Sa kanan. Hi, hello! Ako ay nagagalak na aking nakasama sa araw na ito. Amen! At sa umaga ito, iparanas natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating kapatiran. Ano yung mga iba ng kapatiran? Ito, naiya ako po bawat isa tayo umikot. Pagkamayan natin ng bawat isa. Habang tayo kumarong ang awiting pagkalayan.
Sarap mo gawin, gawin di mamalangin. Ang puso ko'y umiinda. Magdamdam ako sa iyong inawit. Tama to natin ang mga kapatid. Kung tayo po may mga kila, ipakita natin ating pagpag sa ating Panginoon. Sapagkat tayo patuloy na lilipat sa kanyang presensya. Hallelujah! Ay katulad ng mga alala, ayaw mo na nalilipat at lilipat. That's it! Katulad ng mga alala, tayo ay hindi ka maaroon aking lumabas pa. Nagkaroon ng kalala, ng buhay at sila, sa mga alam na ito, kanina. Hindi mo
Magandang umaga po, mga kapatid. Pwede po ba nating ngitian ang mga katabi natin, kaliwa at kanan? Kumustahin po natin. Ayon. Ang gaganda po natin sa ating mga suot, sa umagang ito, sa ating pagsamba sa ating Diyos. Nais po nating i-acknowledge ang ating mga pastor na narito po sa unahan, ang ating po mga pastor na i-deployed sa kung saan-saang lugar around Manila, Nasugbu, Bicol, and Bacoor, GMA po, no? Ayan. Palakpakan po natin ang ating mga guwapo at magagandang pastor sa unahan, together with Pastor Owen, our cluster head overseer. And now, nais po nating i-acknowledge ang ating pong mga kapatid na nakita po yung church natin, actually. Padaan-daan lang daw po sila dyan. And ngayon po, nais nila tayong makasama. Pwede po ba naming makita si Sister Melissa Pareha? Ayan, hello po. Ang kanya pong mga anak, Adrian Imer Pareha. Si Arian Yesha Pareha.
si Aldwin Yuri Pareha, at si Andrea J.Lo. Praise the Lord! Welcome po dito po sa Tansa. Ayan. Ito po ang church po ng Eljor Rock GMI. Okay po. So ngayon mga kapatid, nais po nating makarinig ng pasasalamat sa ating Panginoon. Taas po ang kamay ng lahat ng pinagpala ng Diyos. Palakpak po para sa ating Diyos sa buhay. Amen. At sa umagang ito, nais po nating tawagin ang magpapasalamat po at punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso. Tawagin po natin si Sister Clarice Soriano. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, habang ayun, po na po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa yung pagpapasalamat po namin ay pakipanood na lang po ang aming video clip para masabi po. Yes po. Ayan, ang ganda. Paki-off po, ayan. Isang ilaw pa po.
Ayun. Nasaan na? Ayun na yon? Yun na yon. So, po, in behalf po, doon sa atin po mga magagandang nasa Children Ministry, may isa pa po silang nais ipanood na video. Recap po ng graduation kahapon. So, hindi po na-download. Ayun. Sige, to follow na lang po mga kapatid. And for now, abangan po natin yung susunod na video kung saan nagkaroon po ng graduation ang atin pong mga nasa Vacation Bible School. Ang team po nila is Journey. Kaya po talagang naging matagumpay sa tulong po ng lahat ng mga kapatiran na nag-support financially, physically, at yun pong mga nandoon mismo sa event po. Palakpakan po natin ulit. Tawagin po natin sa umagang ito ang atin pong kapatid na nais po na mag-exhort sa atin para po sa ating giving time. Tawagin po natin ang ating poging-poging pastor, Pastor Archie Mark Portugal. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, yun po talaga yung aking pangalan po, Archie Mark po. So, iba po kasi nasanay na sa Mark Archie, no? Ayan. So, nagulat ako kay Tia Bumbo. Ayan. So, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ako din po ay nagpapasalamat po sa ating Panginoon sa natapos na linggo. At nakita naman po natin yung journey po dun sa BBS, kung tayo man po ay naging part physically, financially, and through prayers din po. So sa kabuuan po buong May, so every Saturday, pero yung ating mga volunteers po, so hindi lang po Saturday nagwo-work. So hanggang last minute po is nagpe-prepare po sila. So ito naman po ay hindi po para lamang po doon sa mga bata. Ito din po ay para din po doon po sa pamilya ng bata. So, yun po yung purpose po talaga ng ating Vacation Bible Study. So, hindi lang po makakilala yung mga bata at earlier stage. So, may impart din po sa mga magulang yung kahalagahan din po ng pagkakaroon po ng pagkakilala sa Panginoon at an earlier age. Ayan. So, ayun po, ako po din nagpapasalamat po sa Panginoon. So, sa amin pong nakaraan po na mga gawain po din sa company. So, sabi nga, people come and go. So, for our Japanese din po doon na nag-resign din po for 10 years. So, na pumunta siya dito. So, hinawakan niya din kami for 10 years. So, siya din po ay magde-depart na. So, nakakatuwa po kasi marunong din po siyang magtagalog. So, although hindi mo siya pwedeng kausapin ng buong English, pero nagpapasalamat kami sa kanya pong presensya at natulungan din po kami in and out po sa company. And ayun din, nagpapasalamat din po ako sa provision na hindi po talaga pinagkukulang ng ating Panginoon. So, sabi nga po, ang mga taong naglilingkod sa Kanya ay kailanman ay hindi niya po pagkukulangin. Ayan. Kaya nga po, alam ko po sa dito po sa atin sa Tansa, ay ako po ay mag-i-exhort po. So sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7. So sabi po dito sa English, "But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnest, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving." Ayan po. So sabi sa Tagalog, masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin nyo ding masagana rin kayo sa pagkakawang gawa. So sabi nga po mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, hindi lang po tayo makilala sa ating pananampalataya, sa pag-share ng mabuting balita,
sa kasipagan, in and out of the church, and ganun din po sa pagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa. Bagkus, tayo din daw po ay mag-excel sa pagbibigay. Tandaan po natin ang pagbibigay ay hindi po nakukubli or naikakahon lamang sa financial. Ito din po ay naibibigay natin through our time, talent, and treasure. At sa umagang ito, mga kapatid, sabi nga po, based sa verse po na yan, tayo po ay nire-remind na tayo po ay nakakapagbigay dahil tayo po ay blessed na. Amen po ba? Mukha po bang bless yung bless na bless, no? Pisngi pa lang, kitang-kita na. Di ba? No? Kasi nakangiti habang magbibigay. Ayan. So, yun po mga kapatid. Inaanayaan ko na po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at maglalog po sa aking Panginoon. Sa ligayang naglalaro, bakit ang pinusin mo ang pag-ibig ko? Tawag mo sa mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y wala. Nung pag-ibig ka, makakala ko. Dahil na sa piling niya, sama-sama sigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag ay nagbidigdig sa buhay ko. Todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang higit, todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang higit, todo bigay, todo bigay. We also continue to extend our exhortation. Tulad po ng na-exhortation po last time. So, every Sunday po, so as much as possible, isa-set up po ng table sa likod for the construction of our new church. So, tayo po ay maging kaisa, maging part po ng ating project. So, hindi lang po ito physical, but also an spiritual investment. Alam niyo po, kung tayo po ay naging part ng ating training lang po na ito, ay nagsimula lang po sa pawid at air continuous. Hindi ko naman alam niyo po kung sinabing air continuous. So, yung hangin po ay talagang tuloy-tuloy. Then, kapag umuulan po, so, umuulan din po dito sa loob. Then, kapag gabi po, kita din po yung ilang bit po sa kalagitnaan. Pero kami po, sabi nga po, God will meet all our needs in His glorious riches. At tayo po, ang magiging part po natin is ang magbigay. So, alam ng Lord, nilalaman ang ating puso, at alam niyo po, bless ang taong mapagbigay. So, sige po mga kapatid, extend po natin ang ating kamay sa ating tayo sa ilang offering. So, mga ganito. Panginoon, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, sinasamba, dinakila sa umaga nito. Lord, patuloy na ikaw nga po ang pagpala, mag-bless sa halaga nito, sa mga finances nito, sa lahat ng tithes, offering, pledges, Lord God, at gayon din po sa sacrifice giving, Panginoon. Patuloy na ikaw nga po ang siyang pumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy na gamitin niyo po ito upang sa kailangan po ng inyong pong ministeryo dito sa lupa. Lord, as we extend our arms, our hands na this offering, patuloy na ikaw nga po siya magpala sa bawat isa. Ang aming pagbibigay ay refleksyon ng aming puso, refleksyon ng mga pagpapalang aming tinatanggap sa inyo. It is also a declaration that you have blessed us abundantly. Lord, continue to bless each and every one of us. Patuloy na may provide ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa at ganoon din po na inyong pong bahay sa bahay. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng Jesus. Mga kapatid,
So every first Sunday po mga kapatid, so we observe ito pong banal na gawain po na ito. Ito po yung breaking of the bread, kung saan ito po ay ating po ginagawa every first Sunday. Although ito naman actually, kung sa pagkat po ng ating Panginoon, it can be done every day. So, minsan ako, pwede din naman po akong gawin every week. So, sa atin po, in-observe po natin ito every first Sunday. And yun po mga kapatid, paalala ko lang po, bago po tayo start. So, basahin ko lang po dito po sa verse 27 to 29 ng 1 Corinthians chapter 11, Kuya Arnie. Ayan, sabi po dyan, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masakit at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. As this day, and sa gawain ito, we are reminded, so pwede po tayong hindi mag-partake, especially, sabi nga po dyan, siyasatin natin ang ating sarili, kung meron man tayong kasamaan ng loob, kabigatan sa ating mga puso, hatred. So tayo po ang nakakaalam niya, pwede po tayong hindi mag-take part po ng breaking po of the bread and drinking of the wine. So mga kapatid, ganun din po sa mga first-timer at sa mga bago lang po dito, kung tayo po ay we are recommended na sa susunod na lang po, kung tayo po ay hindi pa natin naiintindihan ito pong gawain po na ito, para sa susunod po na tayo po ay magpapartake, alam na po natin yung reason at bakit po natin siya ginagawa. At sa bago tayo manalangin, so andyan po ang ating mga ushers na magdi-distribute po ng mga elements. Ang pag-ibig mo nangangaga kahit na sino man man. Pinakalaman ako, pinatawad ng lahat ng kasalanan ko, dakila ang pag-ibig mo. Ngayon nalaman ang pag-ibig mo santo, kaya ibinigay mo ang iyong kaisa, isang anak upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang 1 Corinthians chapter 11. Ito
No, katuwang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo kung siya ay magkano. Taas po natin ang tinapay. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pong katawan na binayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa inyong salita, Isaiah chapter 53 verse 5, because of your stripes, we are healed. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng sakit, sa lahat ng bugbog, tatay, lahat ng ginawa sa inyo po sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat. Dito po kami as a reminder for each and every one of us na hindi namin makalimutan ang inyong pong kadakilaang ginawa sa krus. Sa pamamagitan ng inyong pong mga datay na tinanggap, kami po ay nagkaroon ng kagalingan sa lahat ng aming mga karamdaman. Ito man ay physical, mental, psychological, at ganoon din po spiritual. Maraming salamat po, Panginoon. We acknowledge you that you are in our midst and your presence is with us. Thank you for that. Verse 25. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa, taas po natin ang Lipius, symbolizing the blood of Christ. At sinabi, ito ang kopa, ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinag-ibay ng aking puso. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat din po sa inyong pong dugo na tumingis sa krus ng Kalbaryo. Unay, Lord, sabi sa Hebreo chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Lord, ang lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan po ng dugo. Dahil po sa inyong dugo, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa inyong buhay na patuloy niyo pong inilaan para sa bawat isa upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Ang pag-ibig mo sa mundo, kaya pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan, malakpakan po natin ang ating Diyos. Ikaw mga kapatid, ayaw sa inyo mga kautunan sa presensya ng aming Panginoon. Tayo po ay dadako na po sa susunod na po ng ating gawain, and to introduce our speaker, tinatawagan ko na po ang ating butihing pastora, Pastora Wen Portugal. Praise. Thank you, Music Ministry. Thank you, Pastor Archie. So, maybe last Sunday, meron po tayo isang pastor dito na nakapag-share po sa atin ng Word of God. And yesterday, sila po ay na-send out na doon po sa Dao, together with Pastor Pio and Pastor John Algano. So, they were already in Dao. At nagsisimula na po sila doon sa kanilang misyon, sa kanila pong pag-church plant doon, no?
At well, we thank God for the 15 days already that our pastors and some of our missionaries, sila po ay nakapag-undergo po ng kanilang training, no? At sabi ko nga, the Tansa Church is so blessed na dito po sila nakapagdaos ng kanilang mga trainings. For 15 days that they have stayed here, some of our pastors, yung iba po ay papunta ng Bicol, just like Sister Daisy. So she'll be sending off, no, for Bicol this afternoon para makarating siya. I think gabi na, tomorrow, maybe, no? So 12 hours ata ang Bicol. And some of our pastors, no, sa NCR, Pastor Eric and Brother Tope, no? And of course, from Nasugbu, to Nasugbu, Sister Arlene, ano? So she will be sent out there. And of course, Sister Arlene, Annalyn, and ating pong pinakabatang nag-undergo po ng mission exposure, 17-year-old, no? Si Brother Red. So they'll be sent out to Imus Church. And of course, our pastor from Mindanao, no, Pastor Elmer Ikoy to Bacoor. And si Pastor Cesar naiwan, ano? Baka umiyak ito. So, sa Dasma siya, no? So, sa Dasma. And of course, inihuli ko to dahil ito po yung ating hiniling na magsalita sa umagang ito, our dear pastor from Mansalay, Pastor Felix Albarno. So, sa pagkakaalam ko, meron itong 6 na anak eh. Tama ba, Pastor? Baka ako dinagdagan lang nitong mga ito nung tinanong ko eh. No? So, yeah. At matagal na rin po siya sa full-time service, no? But then, you know, sabi ko nga ito pong mga umaten na to, eh, may mga anak ito. Of course, may mga asawa. And to some, may mga apo. Yan. But then, like ko po sinasabi sa kanila during the training, never, no? Never. Wag na wag tayong magdadahilan sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, may asawa ako. Lord, may anak ako. Or wag na wag natin sasabihin, may apo ako. Kasi like ko sinasabi sa kanila, paano naman kami? Kung kami ba ay single, wala kaming karapatang magdahilan sa Diyos. We are all given 24 hours a day, 7 days a week. So it's just a matter of choice and priority. So it doesn't matter kung ikaw ay married or single, wala yan sa status, no? Nasa heart po yung paglilingkod. It doesn't matter kung may apo ka, no? At sabi ko nga, kung yan ay dadahilan natin, napakadali lang sa Diyos na kunin yan para naman parehas na lang tayo. Okay? Pero ayaw po nila ng gano'n. So, kaya nga po nandito sila, no? And I do believe that the training, no, na kanila pong na-take ay talagang nakatulong po ng malaki sa bawat isa. And for me, no, talagang malaki po ang pasasalamat ko sa Diyos. Nakasama ko po ang mga kapastorang ito. At sila po ay di-deploy for 15, actually, hindi na abutin ito ng 15 days because on June 13, kailangan po nilang bumalik dito because they'll be having their graduation on June 16. And I am inviting, no? Sino po yung gustong mag-witness para po sa kanilang graduation this June 16, 9 to 12 po. Witness po natin, no? At alam niyo po yung passage po dun sa Philippians 4:19. Let me just say it again, ano? But my God, no? Sabi nga doon ni Paul, but my God shall supply all my needs, no? According to His riches in glory, no? In Christ Jesus. Sabi ko nga, malimit. We always quoted that passage, that verse, pero buuin po natin yung konteksto nun. Bago po pinangako ng Diyos siya na i-provide niya ang lahat ng ating pangangailangan. It's all about the church planting, ano, that they have supported, no? Doon po sa mga taga-Philippian church. At sila po ay talagang sumuporta sa gawain ni Paul that time, no? Nang siya po ay patuloy na nagbubukas ng mga kasimbahanan, no? Sa iba't ibang lugar, especially in the
Church of Filipos. Ano. So, yung pong passage na yon ay ipinangako with all the generosity no, that they had extended para po sa mission na yon kung saan ay inagawa po ni Paul. And again, I want to thank those brethren who extended no, their support, their blessing to all these pastors. At alam ko po na ang Diyos po ang patuloy na magre-reward po sa bawat isa sa inyo. No? Sabi ko nga, hindi man tayo makasama as they will be sent out, pero yung pong mga tulong no, na patuloy natin pinaabot para po sa mga manggagawang ito, makakasama po tayo sa kanila pong pag-mission na yan. So gusto pong tawagin sa umagang ito, itong ating pastor na to. And you know what? Marami po talaga medyo sa mga lugar po nila, no? We are blessed already, no? Pero sa iba po natin mga kapatiran, siguro kung makikita din po natin yung mga kalugaran nila doon, medyo talagang they sacrifice a lot. So, gusto ko pong tawagan sa umagang ito, no? Ang ating pong pastor na magbabahagi ng kanyang mensahe sa umagang ito. Pastor Felix Alvar. Okay, sige po. Yan, salamat po. At yan. Ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos dito sa inyong lugar. Alam ko naman po na hindi basta-basta ang tumayo dito kasi alam ko naman na hindi papayagan ng inyong pastora na basta-basta lang tumayo dito. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil ako po bigyan ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kanina habang tatawagin pa lang yung pangalan ko, nanginginig yung tuhod ko. Sabi ko, baka naparami yung kain ng munggo. Bakit parang nanginginig yung tuhod ko? Sa munggo lang ba ito? Kasi po, sa amin kasi yung aming simbahan po, hindi ganito may aircon. Yan. Kaya mas malakas ang power ko pag pinapawisan ako eh. Dito, hindi ako pinapawisan eh, kasi ang lamig eh. Pero doon sa amin, habang pinapawisan ako, lumalakas yung power ko. Kaya, alam nyo po, sabi ko nga, kung ako ang magdidesisyon talaga, sabi ko, hindi na ako magiging pastor. Kasi akala nila, nagbibiro lang ako na 6 ang anak namin. Yan. Ano pa lang po yung control pa yon. Kasi, sinuli ko yung misis ko nung nagkasakit ako. Sinuli ko yung misis ko, so sabihanan ko eh. Pero salamat po sa Panginoon kasi alam niyo po yung unang nagsabi sa akin talaga na magiging pastor ako. Siguro mga 2014, 2015, si Nanay Siling. Sabi niya kasi isang simbahan lang kami noon na sa San Roque. Sabi niya sa akin, magiging pastor ka. Sabi niya doon sa hindi ako maniwala kasi 6 yung anak namin eh. Sabi ko, paano ako magiging pastor dito? Yung iba nga, walang anak, ayaw magpastor. Tapos ako, 6 ang anak, magiging pastor. Sabi niya, konti lang kayong niyayakap ko dito sa San Roque. Pero ikaw, sabi niya, yayakapin kita kasi alam ko na magiging pastor ka. Kaya mula parang sabi ko nga, hindi talaga ako, kung sa akin lang, hindi ako magiging pastor. Pero salamat sa Panginoon. Dahil, kumbaga, ginawa ng Diyos ng pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa Kanya. At kami po ay magsasampung taon na rin ako. Bago kasi ako dalhin sa Mansalay, yan, sa Mansalay kasi ay 7 taon na kami. At alam niyo po doon, sabi ko, yung mga pag sinabing Mansalay, ang nasa isip ng marami, maraming mangyan. Pero hindi naman ako mukhang mangyan lang, hindi pa naman ako mangyan. Mukhang mangyan pa lang. Sabi ko, ang sarap maging pastor. Kasi nung ako ay hindi pa pastor, yung bagyo, pumupunta lang yan sa amin. Pero nung naging pastor na ako, nakakapunta na ako sa bagyo. Talagang, iba talaga pag naging pastor ka. Tapos, pag naging pastor ka, kaya dapat yung mga nagdadalawang isip dyan, magpastor na kayo. Kasi, ang sarap maging pastor. Marami kang kaibigan na ubigay ni. Sabi ko nga, yung aking
kung ako ay hindi pastor, walang magbibigay sa akin. Alam niyo ba yung ubigay ni? Lahat ng suot ko, galing yan sa ubigay ni. Bigay ni, bigay ni. Ang dami nagbibigay. May nagbigay ng sapatos ko, may nagbigay ng aking damit, may nagbigay ng aking pantalon. Kaya ang dami kong kaibigang ubigay ni. Yun ang kagandahan pag pastor ka. Yan. Nung kami po ay naatasan, sabi ni pastor, ikaw ang magmimensahe. Sabi ko, Lord, mabuti na lang may tema. Sa amin po kasi, hindi pa kami nag-ano ng tema. Sabi ko, parang hirap mag-prepare ng topic. Yan. Pero salamat sa Panginoon kasi dapat Miyerkules, nilipat niya ako ng linggo pa. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, last na to. Pagka hindi nila nagustuhan, at least hindi na nila ako makikita kinabukasan. Last na to. Okay, sige po. Yung atin pong pag-aaralan ngayon, sabi kasi ay ang tema, kung hindi pa po kayo nagpalit, baka pang isang taong tema ito ninyo eh. Yung live to give. Yan. Sabi, nabuhay para magbigay. Yun yung parang tinitingnan ko siya, positibo siyang pananaw. Nabuhay para magbigay. Yung kabaliktaran kasi, namatay dahil hindi nagbigay. Gusto niyo ba yung namatay dahil hindi nagbigay? Yan. Pero alam niyo po, sabi, live to give. Yan. Sabi ko nga, napakadali magbigay sa atin kapag tayo ay yumayos ang buhay natin. Diba? Madali lang magbigay. Kapag marami tayong pera, kapag wala tayong problema, ngunit paano kung dumating ang oras na may nararanasan tayong mga problema at halos ubos na o said na yung ating hinahawakan. Tapos mayroon kang maririnig na panawagan na dapat tayong magbigay. Ano yung ating gagawin? Alam niyo po, sa umagang ito, pag-aaralan natin yung buhay ng isang tao sa Biblia na nakaranas ng matinding pagsubok, ngunit kailangang magbigay. Titingnan po natin kung ano yung kanyang ginawa at ano yung reaksyon o yung tugon ng Diyos doon sa kanyang ginawa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Pwede po ba tayong tumayo pansamantala? Kasi sa amin, kahit mga mangyan yun doon, pag nananalangin kami, tumatayo. Yan. Sige po. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po, O Diyos, na kami ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat po dahil alam namin na ikaw po ang nagtakda ng oras at araw na to para po mag-aral kami ng iyong mga salita, para po mapakinggan namin ang iyong mga salita. Ngunit ang higit sa lahat, O Diyos, ang nais mo, may apply namin sa aming mga buhay ang lahat ng aming mga mapag-aaralan sa umagang ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na lubos na maunawaan ang iyo pong mensahe para sa umagang ito. At ikaw po ang patuloy na maitaas sa umagang ito. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Yan. Gusto ko pong buksan natin yung ating mga Biblia. Yan. Kasi ang Bible daw ngayon, dahil tayo ay pa-high-tech ng pa-high-tech, yung mga Bible ay nasa cellphone. Diba? Hindi na nagdadala ng Bible yung mga Kristiyano. Kasi nung panahon na bata pa, kasi nung nagpastor ako, hindi pa puti ang buhok ko eh. Namuti lang to nung naging pastor na ako eh. Dati, pag ikaw ay magsisimba, may dala kang Bible. Diba? O lahat po na may dalang Bible, sabihin natin, praise the Lord! Doon sa mga wala, sabihin natin, Amen. Naku, magdadala kayo sa sunod. Kasi mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, kailangan may dala tayong Biblia. Gusto ko pong pag-aralan natin, buksan natin yung ating Bible sa Aklat ng Unang Hari. Ang kapitulo po ay 17, ang talata po ay 8 hanggang 16. Yan. At titingnan po natin dito kung ano yung ginawa ng Diyos at ano yung tugon doon ng taong inutusan ng Diyos na magbigay. Okay, sige po. Samahan niyo po ako sa Aklat ng Unang Hari, chapter 17, verse 8 hanggang 16. Sabi dito, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Saripta,
sa lupain ng Sidon, may inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo roon. Yan. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Yan. Okay. Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos ay magluto ka ng para sa inyo. Yan. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan. Hanggang hindi sumasapit ang takdang araw ng papatakin na ni Yahweh ang ulan. Verse 15, sinabi nga ng babae, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Verse 16, hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Alam niyo po, yung pangyayaring ito sa Biblia, pag pinag-aralan natin, ito po ay nangyari noong panahon na ang hari ng Israel ay si Haring Akab. At dahil po si Haring Akab ay naging masamang hari. Yan, pag tiningnan natin kasi yung background ng kanyang buhay, makikita natin na siya ay naging masamang hari. Kaya nga inutusan ng Diyos si Propeta Elias na sumpain ang Israel. Yan. At ang sabi doon, hindi uulan o magkakahamog sa loob ng ilang taon. Yan. Pag tinignan mo, kasi mayroon 3 taon. At dahil po dito, siya ay napilitang magtago kasi sinumpa niya yung Israel. Sabi niya, hindi uulan o hindi man magkakahamog sa loob ng mahabang panahon. At dahil po dito, napilitan siyang magtago upang hindi siya magawa ng masama na ni Haring Akab. At noong una, pag tinignan natin, noong unang pinapunta siya ng Diyos sa isang batis, yung sabi sa karit. At para siya ay makainom, sabi do, para siya ay makainom at yung pagkain niya, kasi taghirap na, habang si Elias ay nandoon sa batis ng karit, sabi doon, yan, ay mayroon siyang uwak na inutusan. Ang ating Diyos ay mayroon siyang inutusan na uwak na magrarasyon ng pagkain kay Elias. Yan. Alam niyo po, talagang napakaganda ng kwento. Yan. At dumating ang panahon, batis na kanyang iniinuman ay natuyo, sabi doon sa kwento. Pero sabi ko nga, iniisip ko, yung uwak tuloy pa rin ang dala pero wala ng tubig eh. Kaya pinaalis siya ng ating Panginoon. Kaya po dito magsisimula yung ating kwento, yung inutusan siya, sabi doon, dumating ang panahon, natuyo na rin ang batis, kaya sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito, pumunta ka sa Saripta, sa lupain ng Sidon. Alam niyo po, nung tinitingnan ko siya, bakit siya doon pinapunta sa lupain ng Sidon? Kasi po kung titingnan natin, kung pag-aaralan natin, yung Sidon, kalaban ni Elias dapat. Kasi yung nakatira doon na hari ay biyanan ni Haring Akab. Yan, bababasa natin yon pag tiningnan natin sa aklat sa unang hari, kapitulo 16. Yan. At mababasa natin siya sa verse 31. Kumbaga, si Elias, yung pinapapuntahan sa kanyang lugar ng kalaban yun. Kasi yung hari doon sa Sidon, kasi si Jezebel na kanyang asawa ay anak ng hari ng Sidon. Yan. Pag binasa natin yan dito, gusto lang kong tingnan yung background. Sabi dito,
sa aklat ng unang hari, chapter 16, verse 31, hindi pa siya nasihang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam, pinakasalan pa niya si Jezebel na anak ni Itbatal, hari ng Sidon. Kaya yung pinapupuntahang lugar kay Elias, lugar ng mga kalaban. Kumbaga, biyanan ni Haring Ahab, sa ibang salin kasi Haring Akab. Yung lugar na pinapupuntahan sa kanya. Kung ikaw kaya, kung tayo kaya si Elias, ano yung gagawin natin? Magdadalawang isip tayo na sumunod sa ating Diyos. Pero alam niyo po, sabi doon, si Elias ay tumuloy. At nang siya ay pumunta doon, sabi sa kanya, sabi doon, may inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Imagine po na, sabi doon, mayroong inutusan ang Diyos na isang balo na magpapakain. Kasi pag sinabing balo nung panahon na yon, talagang medyo mahirap ang buhay. Yan. At sabi dito, sila, pumunta si Elias, sumunod siya. Ayan, ititinan lang po natin. Nung sumunod si Elias, nakita niya, sabi doon sa ating pinag-aaralan, nakita niya yung balo na mumulot ng paggatong sa labas ng lungsod. Yan. At nung siya ay nagkita sila, sabi niya, pwede bang makiinom? Nung paalis na yung balo, sabi, samahan mo ng konting tinapay, kapirasong tinapay. Diba? Alam niyo po, sabi ko nga, madali magbigay. Pero pag alam mong wala ka na, ang hirap magbigay. Pero dito makikita natin, yung babae nagbigay siya. Yan. At titingnan natin, sa umagang ito, ano ba yung pwede nating matutunan dito sa kwentong ito? Alam niyo po, pag binasa natin yung kwentong ito, ang madalas nating naha-highlights, si Elias. Ba? Pero ngayon, ang titingnan natin, ano ba yung ginawa ng Diyos dito sa babaeng balo? Gusto ko pong i-highlight sa atin ngayon, yung ginawa ng Diyos dito sa babaeng balo. Kasi yung ating pinakatema, give, live to give. Yan. Tingnan po natin na, una, makikita po natin dito na dapat nating matutunan patungkol sa pagbibigay. Una, sabi po dito, ang Diyos ang humihipo sa puso ng tao upang maging mapagbigay. Ang Diyos ang humihipo sa puso ng tao upang mapagbigay. Kasi po, ang sabi dito ng ating pinag-aaralan, bago pumunta si Elias doon sa lugar na yon, mayroon ng hinipo ang Diyos na tao. At yun yung balo. Kaya nga, sabi ko, no, tinitingnan ko siya, pag wala pala ang Diyos, pag hindi hinipo ng Diyos ang puso ng tao, imposible na tayo ay makapagbigay. Diba? Dito makikita natin na bago pa pumunta si Elias doon sa lugar na inuutusan siya, mayroon nang inihahanda ang Diyos. Sabi ko nga, imposible sa isang tao na makapagbigay hanggat hindi hinihipo ng Diyos ang iyong puso. Bakit? Kasi po likas sa tao ang pagiging makasarili. Di ba? Likas sa tao yung pagiging makasarili. Subukan mo na lang. Pag mayroong dalawang bata, sabi mo, bigyan mo ng pagkain. Sabi mo, hati kayo ha. Anong ginagawa nung unang tumanggap? Di ba? Hinahati. Pero mas malaki yung kanya. Di ba? Kasi ang tao, likas sa atin yung pagiging makasarili. Gusto natin mas nakakalamang lagi. Diba? Gusto natin yung lagi tayo ang tatanggap. Kasi yun yung kalikasan natin eh. Alam niyo po, may nabasa nga ako sa Bible, yung pinanganak na, kung nabasa niyo yon, yung dalawang bata na magkambal, si Paris at si Sarah, yung anak ni Tamar. Nung pinanganak siya, nag-uunahan silang dalawa, kambal pa yun. Yan, hindi po yung kambal na yan ha. Yung doon yun, si Paris at si Sarah. Yan, nag-unahan sila sa paglabas. Pag binasa natin yung kwento na yon, kasi tinalian pa nung hilot yung kanyang daliri. Kasi yung unang lumabas, daliri. Kaya tinalian agad ng kasi ito ang panganay. Kaso, hinila ulit nung bata yung kanyang nauna yung isa. Sabi doon. Kaya bata pa lang, hindi pa nga lumalabas, nag-uunahan na agad eh.
Di ba? Yun yung kalikasan minsan ng tao. Pag ang gusto lagi siyang mauuna, lagi siyang mabibigyan, lagi siyang tatanggap. Kaya nga po, dito sa ating pinag-aaralan, imposible na makapagbigay ang isang tao pag hindi hinipo ng Diyos ang puso natin. Diba? Subukan nyo na sa mga magkakapatid, bakit ba nagkakagulo? Diba? Pag may mga mamanahin, nag-aaway-away. Sa halip na makita yung pagpapala, nagiging sumpa tuloy kasi nag-aaway-away. Diba? Sa halip na maging masaya, minsan nag-aaway-away. Kasi nga, likas sa tao na gusto lagi siyang lamang. Gusto laging kanya. Pakabiglang. Diba? Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, sabi ko nga, ang Diyos ang humihipo sa puso ng tao upang magbigay. Diba? Imposible sa isang tao na magbigay talaga. Yung buong puso na pagbibigay. Katulad ng balong ito. Sabi nga, bago pa pumunta si Elias doon sa lugar nila, hinipo na ng Diyos yung puso ng babaeng ito. Diba? Pangalawa, na dapat po nating makita dito sa ating pinag-aaralan, ang sabi dito, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon o pangyayari upang maipakita ang pagiging mapagbigay ng isang tao. Basahin po natin yung verse. Sabi po sa verse 10, pumunta nga siya roon, o si Elias, at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo, o yung byuda, sa ibang salin kasi byuda Nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Alam niyo po, tinitingnan ko, sa ating palagay, nagkataon lang ba o aksidente lang ba na nung araw na yon, nung oras na yon, namumulot ng panggatong yung babae, yung balo? Sabi ko, hindi. Ito talaga ay dinisign ng Diyos. Diba? Kasi sa dinami-dami ng araw, sa dinami-dami ng oras, bakit nung oras pa na yon na dumating si Elias, namumulot siya ng panggatong, ang sabi doon, sa labas ng lungsod. Diba? Ibig sabihin may loob yung lungsod. At kung hahanapin ni Elias yung babae doon sa loob ng lungsod, baka mahirapan siyang hanapin. Kasi pag sinabing lungsod, marami Pero ang Diyos, gumawa siya ng pagkakataon. Gumawa siya ng pangyayari para magkaroon, sabi doon, ng pagkakataon upang makita ang pagiging mapagbigay ng isang tao. Yan. Kaya nga, iniisip ko papaano kung hindi gumawa ang Diyos ng paraan? Papaano kung hindi lumabas yung babaeng yun? Nung dumating si Elias, ano kaya yung pwedeng mangyari? Diba? Maaaring hindi sila magkita. Diba? Ngunit ang Diyos ang gumawa ng paraan sa buhay ng balo upang maipakita ang pagiging mapagbigay ng balo. Diba? Sa atin po ngayon, sabi ko nga, alam ko na yung simbahan niyo po, sabi, ang tagal na, di ba? Mga magto 20 years na yata dito sa inyo. At, di ba kayo nagtatanong, bakit ngayon? Kasi yung ibang nauna siguro, baka wala na. Di ba?